Yari, naantok. Pasok na naman. At kailangan na nga pumasok. Siyempre, paghahanda para sa isang buong magdamag, pag-aasikaso para sa sarili ko. At kahit maulan ngayon at dress down sa office, hindi pa rin ako naka-dress down. Kasi sobrang lamig pa rin sa loob ng office. So, kahit na maraming nag-short na pumapasok or maraming nakachinelas din dahil nga mababasa ka sa biyahe at may tendency mapasukan ng tubig yung sapatos mo. Basta ako, ito pa rin ang suot ko. Grabe, iniisip ko na kung ano na naman ang mga gagawin ko sa trabaho, pagpe-prepare para sa sarili ko at magiging flow ng 8 hours na pagtatrabaho ko. Ayan. So, ready na ako. At buti na lang hindi masyadong malakas ang ulan nung umalis ako ng bahay. Maaga talaga akong pumapasok kasi bukod sa yun nga, mahirap nga kasi kapag umuulan, mahirap sumakay. Katulad itong tricycle na to, tinanggihan ako. Kasi doon lang sila sa medyo mas malapit-lapit. Ayaw nila ng pa-highway. At talagang todo, antay ako niyang sasakyan. Mga gantong oras, mga 8 o'clock, minsan mahirap na sumakay. Kasi nasa loob kami ng subdivision. So talagang Highway. todo pag-aantay para sa sasakyan. Buti na lang may nagpasakay sa akin. Ayan, sabi ko bayan or highway pala. Buti na lang komportable ako nakaupo sa tricycle at hindi masyadong malakas ang ulan. Kaya maaga akong pumasok sa trabaho. 20 pesos yung pamasahe. So, iniready ko na yung pamasahe ko para sure na sure. Pagbaba ako, magbabayad na ako. Mga 15 minutes lang simula sa bahay pupunta sa highway. At hindi naman masyadong matraffic. And syempre, nandiyan ako sa pasakayan naman ng jeep pa SM Santa Rosa. So, hindi pa masyadong punuan at talaga namang ganito ang biyahe ng commuters. So, ayan na, nasa SM na ako. Medyo maaga pa, bukas pa ang SM. Pero, ayoko talagang pumasok sa loob ng mall. Dito na lang ako dumaan sa side. Kasi baka mamaya mapabili pa ako pag pumasok ako sa loob ng SM. Feeling may pera. At yan. So, mga 10 minutes yung lakad naman papunta doon sa trabaho. Safe naman din dito maglakad kasi dahil maraming ilaw, marami rin naman pumapasok sa trabaho ng gantong oras kahit 12 yung pasok namin. Pero mas maaga akong pumapasok. Preparation, papasok sa trabaho, pagpapahinga para medyo makatulog pa ako ng kahit konti sa office. Para yung pasok ko, hindi ako masyadong antok na antok. At least nakapagpahinga ako kahit konti. At todo lakad talaga. Wala akong choice. Ang layo ng lakaran papunta doon sa loob ng office. At ito na nga ang aking trabaho. Ayan, at si ate na nagmamaganda ay naunang pumasok. At ayan na. Simula na naman ang isang buong magdamag sa pagpasok sa trabaho. Siyempre, yun lang talaga kagandahan dito sa office. May mga salamin. So, outfit check. Yan, mas madalas nangyayari. Marami nagpipicture dito sa salamin na to. Ayan. At syempre, kailangan masayang-masaya ako papasok sa trabaho at tinitimpla ang mood ko. Ayan, ang elevator na medyo matagal. Ayan, nagulat si ate pagpasok ko. So, sa 7th floor tayo. Wala pa masyadong nagmamadaling pumasok ng araw na yan, ng oras na yan pala. Parang feeling mo pag nasa elevator ka, parang ang dami mo nang naiisip ano na nga bang mangyayari sa trabaho sa magdamag na ito. So, ayun na nga. 7th floor. Here we go again. Parang ang bagal naman ng elevator ngayong araw na to. At yan, syempre, kada access pasok sa mga bawat floor, may mga access batch kami. At ito na nga, papunta na nga ako sa locker. Syempre, ang locker ko, nasa may pinakababa. Grabe. Araw-araw itong tinitiis ko. At ayan, si ate na
Ayan, babalik ako ng sleeping quarters. Patulog-tulog mode na lang talaga. Nasa second floor ako, ayan. Ng double deck. Tiis ganda talaga ang pagtulog. At ayan, matapos ang halos 2 oras na pagkakatulog, preparation na talaga ito para sa pagpasok sa trabaho. Ayun. So, ang kagandahan lang dito, kahit paano may sleeping quarters, may space ka para makapagpahinga, para ma-prepare mo yung sarili mo sa magdamag. Naantok-antok pa ako niyan, pero kailangan na talagang bumangon. Around 11:30 na ito. Feeling antok na antok talaga, pero walang choice. Kailangan bumangon at kailangan magsimula na naman ng isang buong magdamag sa akin sa pagtatrabaho. Ayan, preparation, kahit na hindi ka naman makikita talaga ng customer, medyo kailangan mag-ayos para sa mga kaharap mo. Ayan. Ito na yung routine. Pagpasok pa lang naman yan. Pero pag uwi na ng bahay, wala ka ng makeup, wala ka ng foundation. So, sobrang dami ng pakikipagbakbakan sa mga customer sa loob ng production. And syempre, nagmamadali na ako niyan dahil 12 na yung pasok ko. Around 11:40 na yan. A day in my life. Syempre, Yeah, as a call center agent. yung mga kasama ko, So, ano na ba? Magiging elite technical support na ba? Wow. Ambisyosa. May dagdag May dagdag. trabaho, walang dagdag sa... Where were you? Where did you get it? There. Iniwan mo pa nga yan sa table ko. Saan ka galing? So, Doon na lumabas kami. Nasa ER na siya. Oh my God! Tapos, dahil out na kami, so nag-aantay kami sa walang magawa sa buhay. Ayan si Pat na nabiti ng tela. At si Mitzi na sobrang ganda. Ang ganda ko dyan. Oo, syempre. Camera ko yan eh. Diba? Yan na si Yen. Kaya huwag kong problemahin yun. Hayaan mo sila mamroblema sa'yo. dapat may mic ka na naka-attach sa ganito. Ito mo yung damit niya. Gusto mo, bayad ko yun. 1,000 sa jeep. Covered po lahat. Covered! Bayad mo sa lahat. Galing Penta. Yeah. Should we go? Yeah. 2 minutes. 2 minutes. So, sa trabaho, mga late kayo. Pero pag sa SM, Malilate po kami bukas. On time, sir. Yes. Si ma'am siya, ako lang mami siya. Why? so hindi pa talaga sila nagpapalabas. Huwag na. Mauna na tayo. Kita-kita kayo sa video. Suki. Hintayin na natin. Ay, wag mo na natin Ayan si hintayin. Yen. So, pababa na kami ng floor. Nakita ko kasi na plus day niya, nung nakaraan last week yun, diba? Nag-hug na siya yung mga... Yes, nag-farewell na nga siya. Ano siya? Inilipat or wala na? No. Mungga niya naman. Yes. So nag-grab lang siya ng opportunity. Ayan si Yen. Si Yen na nagmumudi-mudi. Ano daw? Si Madam. Yung madam. Oh my God, si Madam. Uy, pag... At dahil hindi ako mahilig sa chicken ng McDo, bumili na lang ako ng KFC. Tapos nakikudukot ako ng price kay coach. Ganito lang talaga yung simpleng banding namin matapos ang isang buong magdamag. Minsan kapag may extra pa, kahit pecho de peligro na, inililibre namin yung sarili namin. So ganitong kasaya yung araw namin pag katapos ng trabaho. Kahit paano, pasayahin ang sarili kasama ang buong katim. At talaga naman ang saya namin kahit simpleng ganitong pagkain lang, kahit alam mo bukas, hindi mo alam kung meron pang laman yung bulsa mo. Kung meron ka pang panggastos. Ang gulo mo na, ina. Sobrang saya. Ang gulo mo na, ina.
compare natin. Compare natin yung KFC. Mas malaki yung akin. Nilagay sa akin Sprite. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Bibigyan na kayo sa'yo. Bibigyan na kayo sa'yo. First one. Ronnie talaga na. Ronnie. Water. Gusto pag si Tito Jun ang nakakagulo sa ospital. Ate, ay, bigla. Tsaka tama lang na lumaki. Grabe na sobrang na yun. Yung parang 45 days. So yung sa McDo, ano? Medyo nag-extend siya. 90. Then, na-injectionan yan. Naiwan sa kusina. Wala, boring ang buhay. Ano ko din? Ang ilang na sa bahay. Wala naman akong ambag talaga sa Teka, nabubuhay lang talaga si Jess kapag ako na yung topic. Jess, nabubuhay ka na lang talaga pag ako na yung topic. Yes, of course. Kasi ang dami niyan dyan. Yes. Hindi ka ba gano'n? Yes, aga-agi! Parang pag narinig umaga, coach, mga nalilit eh. Ayoko kasi doon. Ayoko doon eh. Saan? Pwesto mo?